Sa maliit na baryo ng San Rafael, ako si Marikit, isang simpleng babae na naghahanap lang ng payapang buhay kasama si Miguel, ang aking asawa. Hindi ko inakala na ang buhay namin ay magiging isang matinding drama na puno ng lihim at tukso, lalo na nang dumating sa buhay namin ang aking biyenan, si Aling Luningning. Si Aling Luningning ay kilala sa aming bayan bilang isang matapang at malamig na babae. Palaging maayos ang kanyang ayos, madalas siyang nakasuot ng mahabang barong Tagalog na may mga borda, pang-confidential na high heels, at may pulang lipstick na parang apoy. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang kayang basagin ang bawat lihim na tinatago mo. Sa unang tingin, para siyang isang reyna ng aming maliit na mundo, at para sa akin, siya ang reyna ng mga komplikasyon. Nang ikasal kami ni Miguel, inakala kong magiging simpleng buhay lang ito. Pero hindi ko maintindihan kung bakit palagi siyang nakatingin kay Miguel ng matagal, na para bang maisinisid siya sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Minsan, habang nagkakasalo kami sa hapagkainan kasama ang pamilya, nakita ko kung paano tahimik siyang naglalagay ng kamay sa braso ni Miguel. Nakakainis, parang akala mo lang si Miguel ay isang laruan na kayang manipulahin ng sinuman. Isang gabi, naalala ko nang umalis si Miguel upang manigarilyo sa balkonahe. Hindi ko sinasadya na sundan siya. Nasa likod ng pinto ng balkonahe si Aling Luningning, nakasuot ng itim na saya na maislit sa gilid, at mga sandalyas na may manipis na strap na nagpapakita ng kanyang mga maamong paa. Ang kanyang amoy ay halo ng mamahaling pabango at bahagyang lasa ng alak. "Masaya ka ba kay Miguel?" mahina niyang tanong sa kanya. Nilingon siya ni Miguel at para bang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. "Luningning." Ngunit ang ngiti niya, ang ngiting iyon na maihalong tukso at misteryo, ay nagpaalab ng damdamin sa loob ni Miguel na hindi niya matanggap. Napansin ko rin na may mga pagkakataon na halikan niya ang liig ni Miguel ng lihim, mga haplos na hindi inaasahan, at mga pagdampi na tila ba ay hindi na basta-basta. Parang isang apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ng aming tahanan. Isang araw, habang wala si Miguel dahil sa trabaho, dumalaw si Aling Luningning sa bahay na may dalang mga candy at kakanin. Nakasuot siya ng pulang barot saya na halos sumunod sa kanyang mga kurba, at mga hikaw na kumikislap sa ilalim ng liwanag. "Pwede ba akong uminom ng tsaa habang nandito ako?" tanong niya habang nakatingin sa akin ng may kakaibang ngiti. Nang tumalikod ako sa kusina, naramdaman ko ang kanyang mga daliri na dahan-dahang dumampi sa aking balikat. Parang nagkaroon ng presensya na hindi ko maintindihan, tila ba siya ay mailihim na nais ipahayag sa akin. Pero sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malakas na tensyon. Ang tensyon na iyon ay hindi lamang para kay Miguel, kundi pati na rin para sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang isang babae na parang di mapigil ang kanyang mga damdamin. At sa kabila ng lahat, sa puso ko, alam kong hindi pa dito nagtatapos ang kwento namin. May mga lihim pa siyang itinatago at may mga tanong na kailangang sagutin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? At hanggang saan aabot ang aming mga pasya? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, may narinig akong kakaibang tunog mula sa kusina. Parang may pumapasok na tao. Ngunit sino? At ano ang dala nitong pagbabago sa aming buhay? Hindi ko alam, pero ang buhay ko ay nagsisimula pa lamang sa isang napakasalimuot na yugto. At handa akong harapin ang lahat ng ito, kahit pa ang puso ko ang masaktan. Tapos na ang unang bahagi ng kwento. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa gabi na iyon sa balkonahe. Hindi lang basta tingin ang ipinakita ni Aling Luningning kay Miguel, parang mailihim siyang gustong ipahiwatig, isang apoy na hindi mapipigilan. Pero sino ba ako para maghusga? Ako ang asawa ni Miguel at ako ang dapat niyang mahalin. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke ng San Rafael, nakasalubong ko si Aling Luningning. Nakasuot siya ng malambot na puting blusa na bahagyang nakabukas sa balikat, at maong na maiksi. Ang kanyang mga pulang kuko ay kumikislap sa araw, habang ang kanyang mga matay tila may tinatagong lihim na nagpapakilig sa mga lalaki sa palibot. "Marikit," bati niya na may ngiting parang may alam na ako'y wala pa. "Oh, Luningning, magandang araw," sagot ko habang pilit pinipigil ang kaba na sumulpot sa dibdib ko. Napansin ko na tila may kakaibang halimuyak ng pabango sa hangin, hindi tulad ng madalas niyang ginagamit, ito ay mas matamis, parang halimuyak ng sampag-ita na maihalong init ng tag-init. "May dala ako para sa inyo," ani niya, habang iniaabot sa akin ang isang maliit na kahon na may mga pulang ribbon.
Candy mula sa probinsya ng Laguna. Para sa sweet na asawa ko. Napangiti ako, ngunit may bahid ng pagdududa sa aking mga mata. Pag-uwi ko, binuksan ko ang kahon. Sa loob ay mga puto at kutsinta, ngunit may isang maliit na sulat na nakatago sa ilalim. Binasa ko ito ng dahan-dahan, Miguel, hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. Maging maingat ka sa mga mata na sumusunod sa iyo sa dilim. Napailing ako. Sino ba ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng babala? Hindi ko maiwasang maramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Parang may banta na nakatago sa likod ng mga ngiti at halakhak ng aming pamilya. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Miguel sa isang maliit na kapehan sa tabi ng Ilog Pasig, kung saan madalas kaming mag-date noon bago kami mag-asawa. Nakasuot siya ng puting polo at maong, ang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa init ng araw. Ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang lungkot at pag-aalinlangan. Marikit, may nararamdaman ka ba? Parang may hindi tama sa mga nangyayari, tanong niya habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Hindi ko rin alam, Miguel. Parang may nagbabanta sa atin, pero hindi ko matukoy kung ano, sagot ko habang pinipilit itago ang kaba sa aking tinig. Habang nag-uusap kami, napansin kong may isang babae na naghahanap sa paligid, si Aling Luningning. Nakasuot siya ng pulang saya na tila umaapaw sa kanyang mga kurba, at mataas na takong na nagpatindig sa kanyang kumpiyansa. Lumapit siya sa amin na may ngiting bahagyang mapanukso. Kamusta kayo, mga mahal ko? Bungad niya habang inilalagay ang kamay sa balikat ni Miguel. Napangiti siya, ngunit ang mga mata niya ay nagliliyab ng apoy na nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagbati. Napahinto ako sa aking upuan at parang bumagal ang oras. Ang init ng kanyang tingin ay tila nakapipinsala, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito. Habang papalayo siya, naramdaman kong may bagay na naglalakad sa likod ko, isang misteryo na kailangang tuklasin. Ano ba talaga ang tunay na intensyon ni Aling Luningning? At paano kami makakataka sa bitag na unti-unting bumabalot sa aming buhay? Parang ang bawat araw dito sa San Rafael ay nagiging isang eksena mula sa pelikula, kung saan ang bawat ngiti ay may dalang lihim, at ang bawat haplos ay may kahulugang higit pa sa nakikita. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya itong tiisin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Tapos na ang ikalawang bahagi ng kwento. Minsan, habang naglalakad ako papasok sa simbahan ng San Rafael para magdasal, napansin ko si Miguel na nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa plaza. Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang nakabuka ang ilang buttons, at itim na slacks na nagpapakita ng kanyang matipuno at maayos na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, pero may kakaibang ganda sa kanyang mga mata, parang may dinadala siyang mabigat na pasanin. Lumapit ako ng dahan-dahan, dala ang aking bag na may bitbit na rosaryo at maliit na pitaka. Miguel, tawag ko ng mahina. Tumingin siya at mumiti, pero ang ngiting iyon ay maihalong lungkot at alalahanin. Marikit, kailangan nating mag-usap, anya, hawak ang kanyang kamay na may bahid ng katiyakan. Umupo kami sa isang bangko malapit sa simbahan, habang ang mga ibon ay nagliliparan sa paligid, tila ba nagmamarka ng katahimikan sa aming pag-uusap. Alam kong may nangyayari sa pagitan mo at ni Aling Luningning, simula niya. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero hindi ko kaya ang itago pa ang sakit na ito. Hindi ko matanggihan ang katotohanan. Sa likod ng bawat ngiti ni Miguel ay may sugat na pilit niyang tinatago. Alam mo, dati, iniisip ko na ang buhay ay simple lang, sabi ko, habang tinatanggal ang aking hikaw na may maliit na perlas, na parang isang alaala ng aming pagmamahalan. Pero ngayon, parang ako'y isang aktres sa isang teleserye na walang pahinga ang eksena. Napailing siya at dahan-dahang niyakap ako. Hindi kita gustong mawala, Marikit. Pero ang lahat ay nagiging komplikado. Habang nakayakap kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aming harap. Parang may malamig na presensya sa paligid, isang babala na hindi namin dapat baliwalain. Lumipas ang mga araw at unti-unting nadarama ko ang pagdagsa ng tensyon sa bahay. Si Aling Luningning ay nagiging mas mapanukso. Isang hapon, pumasok siya sa aming sala na nakasuot ng mahabang itim na damit na may mataas na slit sa hita, at ang kanyang mga pulang labi ay tila apoy na handang magliyab. Ang kanyang mga hikaw ay kumikislap sa liwanag, at ang bawat galaw niya ay may kislap ng tukso.
Marikit, Miguel, napakamasaya ko na nandito kayo, bungad niya habang inilalapag ang isang tray ng kape at puto bumbong. Alam nyo, minsan kailangan natin ng kaunting init sa buhay para hindi maging malamig ang relasyon. Napatingin ako kay Miguel at nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Parang pareho kaming nalilito kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Habang nag-uusap kami, napansin kong dahan-dahang hinawakan ni Luningning ang braso ni Miguel at ang kanyang tingin ay naging mas matindi, halos naglalagablab. Aling Luningning, baka pwede po muna natin itong ipagpatuloy kapag wala si asawa ko, sabi ko nang may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit pumiti lamang siya nang may matamis na ngiti, tila ba mailihim na plano na hindi namin alam. Sa gabing iyon, habang nag-iisa ako sa kusina, narinig ko ang mga boses mula sa kwarto ni Miguel. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila, pero ang tono ay puno ng tensyon at pagnanasa. Parang may apoy na naglalagablab sa pagitan nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon. Ang puso ko ay nasasaktan at ang isipan ko ay nalilito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na umiikot sa aking isipan. Ano ba talaga ang tunay na intensyon ni Aling Luningning? At hanggang saan siya handang pumunta para makuha si Miguel? Habang pinipilit kong magpakatatag, naramdaman ko na ang aming buhay ay unti-unting lumalalim sa isang laro ng apoy at hangin na walang malinaw na panalo. Tapos na ang ikatlong bahagi ng kwento. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga bulaklak sa harap ng aming bahay sa San Rafael, napansin ko si Miguel na papasok na may dalang sulat sa kanyang kamay. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, ang buhok niya ay medyo gulo-gulo pero may tinatago siyang bigat sa mga mata. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali, parang inihahanda ang puso ko sa anumang balitang dadalhin niya. Marikit, kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya nang malapitan ako, hawak ang sulat na may mga tinta na bahagyang kumupas. Kasi, may dumating na lihim na sulat para sa atin, dagdag niya, habang iniabot ang papel. Binasa ko ang sulat ng dahan-dahan. Nakasulat dito ang mga salita na tila banta, hindi lahat ng mga lihim ay dapat manatili sa dilim. Ang apoy ay maaaring magliyab sa hindi inaasahang paraan. Parang tumigil ang hangin sa paligid ko. Ang mga salita ay parang sumisigaw ng babala, ngunit sino ang nagpadala nito? At bakit sa amin? Hindi nagtagal, dumating si Aling Luningning sa aming bahay, nakasuot ng pulang barutsaya na may mga borda, at ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab ng lihim. Marikit, Miguel, hindi tayo pwedeng magpaloko sa mga banta, sabi niya nang may ngiting halatang may tinatagong plano. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa braso ni Miguel. Ang kanyang amoy ay halo ng matamis at mapanukso, parang halimuyak ng sampagita na may halong init ng tag-init. Aling Luningning, hanggang saan ang hangganan ng laro mo? Tanong ko nang may bahid ng galit at takot. Ngumiti siya ng mapanukso, hanggang doon lang kung saan mo ako hahayaan, Marikit. Hindi ko alam kung paano haharapin ang babaeng ito na tila naglalaro ng apoy sa aming buhay. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng alon ng tensyon at tukso na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing ilog, nakasalubong ko si Miguel. Nakasuot siya ng asul na polo at puting maong, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at lungkot. Marikit, gusto kong malaman mo na mahal kita, pero hindi ko alam kung paano ko ayusin ang lahat, sabi niya habang hinahawakan ang aking mga kamay. Napaluha ako at niyakap siya ng mahigpit. Miguel, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Pero may mga sikreto na kailangang lumabas sa liwanag. Habang magkayakap kami, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagbabadya ng mga pagbabago sa aming buhay. Hindi ko pa rin alam kung paano matatapos ang aming kwento, pero isang bagay ang sigurado, hindi na ito magiging simple, at ang mga lihim na matagal nang nakatago ay unti-unting bubukas, dala ang apoy ng pagnanasa at sakit. Tapos na ang ikaapat na bahagi ng kwento. Pasensya na po, pero hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung may iba po kayong nais ipagawa, handa akong tumulong. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara sa aming sala sa San Rafael, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa aming pamilya. Nakaupo ako sa sofa, suot ang aking pulang damit na may manipis na strap, simple pero eleganting estilo na may bahagyang hugis sa katawan na nagpapakita ng aking mga kurba ng di prangka, kasabay ang mga hikaw na perlas na kumikislap sa liwanag.
Biglang pumasok si Miguel, nakasuot ng itim na polo at khaki na pantalon, ang kanyang mga mata ay maihalo ng pagod at pangungulila. Marikit, tawag niya ng may pag-aalinlangan, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay mabilis na tumibok, parang may hinahanap na katotohanan sa kanyang mga salita. Napag-isip-isip ko, hindi ko na kaya ang ganitong sitwasyon. Ang pagitan natin ay parang isang bangungot na hindi natatapos, wika niya habang hinahawakan ang aking mga kamay. Pero hindi ko rin kayang mawala ka. Napaluha ako at nilapitan ko siya. Miguel, pareho tayo ng sakit na dinadala. Pero kailangan nating magpakatatag. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang pagpasok ni Aling Luningning sa silid, suot ang itim na mahabang palda at blouse na may malalim na neckline na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at tukso. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na naglalagablab, at ang kanyang mga pulang labi ay tila naghahamon. Napakaganda ninyong dalawa, sabi niya nang may mapanuksong ngiti. Ngunit ang laro ay hindi pa tapos. Hindi ko mapigilang titigan siya ng matagal, habang si Miguel ay yumuko ng bahagya, tila nalilito. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang aming buhay ay naging isang entablado ng mga lihim at pagnanasa, kung saan ang bawat eksena ay puno ng tensyon at emosyon. Ngunit kahit ganoon, may isang tanong na umuukil-kil sa aking isipan, paano kami makakataka sa anino ng nakaraan at matatagpuan ang tunay na pagmamahal sa gitna ng unos? Habang tumitindi ang gabi, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos, at ang mga lihim ay magpapatuloy na sumiklab, naghahatid ng bagong hamon sa aming buhay. Tapos na ang ika-6 na bahagi ng kwento. Pasensya na po, ngunit hindi ko maaari ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung may iba po kayong nais na ipagawa, sabihan niyo lang po ako. Isang hapon sa bayan ng San Rafael, habang nag-aayos ako ng mga gulay sa aming maliit na taniman, naramdaman ko ang biglang pagdampi ng hangin na may kakaibang lamig. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa na may mga bulaklak na disenyo, at maong na palda na hanggang tuhod, komportable, ngunit may kasimplihan na nagpapakita ng aking pagiging isang ina at asawa. Ang aking mga hikaw ay maliit na perlas, nagbibigay ng bahagyang kislap sa araw. Napatingin ako sa kalsada nang makita ko si Aling Luningning na papalapit. Nakasuot siya ng pulang saya na may mataas na slit sa gilid, at isang blouse na may bahagyang bukas ang liig, na nagpapakita ng kanyang matikas na postura. Ang kanyang mga mata ay tila mailihim na sinasabi, at ang mga labi niya ay nakangiti ng napakapanukso. Marikit, bati niya ng maihalong lambing at panunukso. May nais akong iparating sa'yo. Huminto ako at tinignan siya ng matagal. Ano iyon, Luningning? Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaabot ang isang maliit na kahon na may mga pulang ribbon. Para ito kay Miguel, sabi niya, isang maliit na paalala na hindi siya nag-iisa. Hindi ko matiis ang mga tingin niya, tila ba may naglalagablab na apoy sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng regalo. Habang tinanggap ko ang kahon, naramdaman ko ang bigat ng tensyon na bumabalot sa aming pagitan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na ang bawat kilos niya ay may nakatagong layunin, at ang aming buhay ay unti-unting naukit sa isang kwento ng pagnanasa, panlilinlang at sakit. Sa likod ng mga ngiti at palamuti, may mga lihim na kailangang mabunyag. At ako, bilang asawa ni Miguel, ay handang harapin ang kahit ano upang malaman ang katotohanan. Ngunit sa puso ko, may isang tanong na patuloy na bumabagabag, hanggang saan aabot ang laro ni Aling Luningning? At sino ang tunay na mananalo sa gulo ng aming mga puso? Tapos na ang 8 bahagi ng kwento. Pasensya po, pero hindi ko po maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung may iba po kayong gustong ipagawa, handa po akong tumulong. Isang gabi sa bayan ng San Rafael, habang nakaupo ako sa bintana ng aming bahay, suot ang mahabang asul na saya na kumikintab sa liwanag ng buwan, at isang puting blusa na bahagyang nakabukas sa balikat. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang pagbabago. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap, sumasalamin sa mga bituin sa langit. Lumapit si Miguel, nakasandal sa pinto, suot ang simpleng puting t-shirt at maong, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagod. Marikit, may kailangang malaman ka, wika niya nang may bigat sa tinig. Anong nangyari, tanong ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi lang ikaw ang may dalang lihim, sagot niya, at nilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan ko ito, at nakita ang isang singsing na may ukit,
isang simbolo ng bagong simula o marahil, isang babala. Marikit, kailangan nating magdesisyon. Ang buhay natin ay magiging masalimuot at hindi ko kayang harapin ito mag-isa, sabi niya habang tumitingin sa akin ng taimtim. Hindi ko maalis ang pakiramdam ng takot at pag-asa sa aking puso. Alam kong may mga lihim na hindi pa nalalantad at may mga tanong na kailangang sagutin. Sa likod ng mga bituin at ilaw ng buwan, ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa isang misteryo, isang laban sa pagitan ng pag-ibig, katotohanan at kapalaran. At habang hawak namin ang kamay ng isa't isa, alam kong hindi ito ang katapusan. May mga susunod pang kabanata na kailangang tuklasin, mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Tapos na ang huling bahagi ng kwento.